Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayanang Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Ito tinatayang nasa 1,546 na local government unit o LGU sa buong bansa, mga kaibigan. Ito ho yung nagdeklara ho ng persona non grata sa Communist Party of the Philippines. Ito ho kasi may itong pinag-uusapan Kumbaga, saan man hunsulok, mapa-eskinita, mapatambayan, ang laging tanong ho nila, Alex, kami lagi ho nakatutok ho sa programa niya Ano ba ho talaga ang plano ho ng gobyerno para mawala na ho yung makakaliwang grupo? Alam niyo, kung ako tatanungin, marami na nagdaang presidente, lahat na sinubukan para uwalisin yung mga Communist Party o NPA. Pagka nawala NPA, wala na hong trabaho ang sundalo. Parang Marikina. Sabi nila, ang Marikina, Karis, laging binabaha Kapag ang Marikina hindi ho binaha, hindi na ho yan Marikina. Bakit ba, Karis, sa Mindanao laging may gera? Pag nawala ang gera sa Mindanao, hindi na ho yan Mindanao. Paano, Karis, yung mga nagsasakripisyo? Ibabalik ko kayo doon ho sa terminong, yan ho yung yung collateral damage. Bakit kamo? Kada magpapalit ng administrasyon, ito ay monitor nyo lang. Pag po ni Erap, diba, sabi niya, pupulbosin namin, uubusin namin ang bandidong Abu Sayyaf. Adyan ho sa Patikul Sulu. Pag po ng ating Pangulong si Digong, diba't gano'n 24/7 ang bakbakan operation laban ho sa bandidong Abu Sayyaf. Tanong ho ng ating listener, bakit tuminto, Karis, ang ating sundalo? Paano napagod? Kaya doon mo makikita na negosyo kapag may gera. Sabi nila kapag may gera, meron daw negosyo. Tama. Isang malaking check. Kaya nga itong New People's Army tsaka ho National Democratic Front ng mga kaibigan, doon ho sa kanilang lokalidad, kumbagay na sa 1,715 na LGU sa buong bansa, nasa 1,546, 64 ho dun sa mga lalawigan at nasa 110 na mga lungsod at 1,372 na municipality. Kumbagay nakapagpasa na ho sila ng mga resolusyon. Kumbagay marathon to Yung resolusyon ng mga kaibigan, kumbagay nagdedeklara ho sila ng Communist Terrorist Group bilang persona non grata. Doon ho sa kanilang lugar. At yung natitirang 169 na LGU nasa iba't ibang yugto ho ng deliberasyon. Doon ho sa kanilang mga konsehong panlalawigan, naandyan ho yun sa panglungsod at saka ho dun sa pambayan ho, mga kaibigan. Kaya bilang karagdagan, diba't meron hong 12,474 hong barangay sa buong bansa, mga kaibigan. Kumbaga sila nagdeklara na rin ho ng CPP-NPA bilang persona non grata.
ang tanong Karex yan ba ho talaga magkakaroon ho ng pangil? Hindi, ang paliwanag ho dyan ni Secretary Eduardo Anyo, kumbaga, wag ho natin pangunahan. Ang tanggapan ho ni Sec Anyo, mga kaibigan, kumbaga, maliwanag pa ho sa sikat ho ng araw, di ba't isinusukan na ho ng sambayanan? Hindi ho ang DILG, kundi ho ang CPP-NPA at yung mga front ho dun sa organization nito. At napakarami niyan. Alam niyo, minsan itinatapat pa ho ng makakaliwang grupo kapag ka ho yung meron hong kalamidad. Naandun ho yung magbibigay ho ng relief. Abay, mantakin mo, naandun pa ho yung panahon para ho talagang harangin ho nila. Kaya doon ho galit ho ang ating gobyerno Kaya dapat ho talaga, kumbaga, maging seryoso. At sabi nga, unti-unti na hong maubos ho yan. At napakalaki rin hong pondo nilalaon ho dyan sa ating mga militar para lang ho, kumbaga, bantayan yan. Pero yung malalaking mga cell site company, dyan ho sa Mindanao, di ba kapag wala akong nagbibigay ho nung takso sa kanila, abay, mantakin mo ayan ho yung unang sinusunod. At pinasasabog ho, mga kaibigan, dahil binati ho ng DILG chief ay yung mga LGU doon ho sa kanilang pagtulong ho sa pambansang pamahalaan at sila ngayon yung kumbaga kabilang doon ho sa mga lumalaking bilang na mga lokal na pamahalaan na nagnanais, mga kaibigan, sabi nga kumbaga matapos na itong paghahasik ho ng lagim itong mga komunista at kanayunan, mga kaibigan, kumbaga tumagal din ho sa higit 50 years. Saan ba ho nag-umpisa ho yan? Kung babalikan nyo ang family Aquino tungkol ho dyan sa NPA at sa sala ho sandok ho sa Palayok, kapag ka iyan ay kinuwento ni Larry Gadon, mga kaibigan, kumbaga katulad ho dun sa pakikipagdigma, mga kaibigan, laban ho sa pandemya. Diba't kailangan daw ho ng wakasan na itong matagal ng problema ho kasi itong makakaliwang grupo na yan. O baka naman ho, Kaharik, pinaiinit lang ho yung red tagging, tapos ikinukunik ho dun sa Makabayan Black, tapos meron hong tatakbong isang party list na kumbaga yan ho magiging kalaban. Baka ganun lang ho, Kaharik, alam mo naman, kami ho mga botante, dalang-dala na ho kami. Alam nyo, ang problema ho kasi, minsan kapag sikat at gusto ho nila, minsan kapag nanalo, sasabihin, wala na bang ibang pwedeng kumandidato samantalang yung mayor namin, bakit to ganon? Di ba? Samantalang nung kumakandidato, abay sila pa ho yung nangangampanya ho doon sa entablado at pinagwawagwagan ho yung pangalan ho ni congressman, abay nung manalo mapapabilang pala, mga kaibigan, doon ho sa Makabayan Black na yan. Ano ba ho talaga ang punto de vista ho niyan sa ating gobyerno? Kaya may mga lumutang, mga kaibigan, na issue na sinasabi, pinapwersa raw ho ng local ho na pamahalaan na sumunod ho dun sa kanyang kautusan. At kumbaga hindi naman ho ganon. Yan ho naging depensa ni Secretary Eduardo Anyo, mga kaibigan. Kaya ang paliwanag ho dyan, dun ho sa mga sumusuporta mula ho dun sa LGU, lalo na't napapanahon. Kumbaga, itong hamon sa atin ito ho nagiging problema Sabi nga nila, Karex, kailan ba ho matatapos? Ay ang problema ho dyan sa COVID-19. Nako, tama ho kayo. Alam niyo, malaki na ho, binagsak ho ng ekonomiya. At base naman ho dun sa datos ho ng DILG, sa 17 relihiyon, mga kaibigan, sa buong bansa, abay 6 ho dun sa relihiyon, abay umabot na ho dun sa 100% yung pagdeklara ng persona non grata. Napakaganda ho niyan. Dapat ho talagang panindigan ho nila. Baka naman ho sumasabay lang ho sila dahil kumbaga yan ho ang press release ho ngayon. Di ba? Pwedeng ganun ang problema kapag talagang pinangatawan ho ng gobyerno, abay dapat sabi nga nila, sumunod ho sila. Kung ano ho yung direktiba ng ating gobyerno.
Katulad ho dyan sa Central Luzon, nandyan ho sa Central Visayas, nandyan ho sa Zamboanga Peninsula, nasa Mimaropa. Di ba nung huling makausap natin yung Regional Director ho ng Mimaropa na si General Pascual Muñoz? Abay mantaki mo, sasakyan ho ng Philippine National Police. Abay pinasabog ho nung NP. Kaya dyan ho galit ang ating gobyerno eh. Abay mantakay mo, nananahimik ho yung mga sasakyan ho ni Mamang Police. Mabuti na lang, ilan lang ho yung nadamay ho dun sa pagsabog na yan. Diyan ho sa Sulu, sa Basilan, kumbaga yung mga suicide bomber ho dyan. At napakabata pa, kumbaga mga eksperto na ho mga kaibigan sa paggawa ho ng mga pagsabog. At yan ho yung inimbestigahan, di ba, ng ating Pangulo nung bumisita dyan ho sa Sulu. Pero base ho dun sa report na yan, ang militar, talagang kumbagay gwardyado. Lalo na ho yung partikul Sulu mga kaibigan. Kasi ang problema ho kasi dyan, yung mga nagpopondo eh. Diba? Doon ho sa mga nakikipaglaban ho dyan sa gera na yan, na dapat yun ho masusog kung sino ho yung mga nasa likod na yan para magkaroon pa ho ng lakas ho na loob na minsan mas marami pa ho silang gamit o bala sa puwersa ho ng gobyerno. Abay, doon ka ho magtataka eh. 0927-861-1921. Tama lang, Karex, yung tama ang paliwanag dyan ni Secretary Anyo. Dapat magkaisa na ang local government. Kumbagay magsagawa nga ho ng persona non grata dun ho sa bawat bayan. Sana kumbagay lahat ay magkaisa. Laging isang tanong ho dyan, Karex, na dapat ho naming malaman, sino ho ba talaga ang nasa likod? Sino ba ho talaga ang nagpipinance? Ba't hindi ho maubos-ubos ho yan, ha? Dito ho kami, Karex, sa Valenzuela City at lagi ho kami nakikinig sa programa nyo. Pabati nga ho si Kuyang Andy. At okay na, si Mayor Rex Gatchalian regarding ho dun sa RFID. And then, nung huling makausap namin, si Attorney Kimbo, at ang regarding nga ho dyan sa RFID na yan, may mga talagang sensor na hindi ho matrace. Yun ho nagiging problema ho dyan eh. Pero kung pag-aaralan ho natin, mabilis din ho yung proseso at hindi ka na ho maabala. Depende kung lagi kang gagamit ho ng NLEX. Kung ikaw naman minsan ka lang bibisita ho dun sa lugar na yon at minsan ka lang pupunta, kumbaga dun ho magkakaiba ho ang opinion ho nila eh. Di ba eh? Bagamat pagka sinabing hanggang January 11, abay magkakaroon ho yan, kumbaga marathon na yan para magpalagay ka ho ng RFID. Kaya dyan ho sa Valenzuela at ilang mayor dyan ho sa Bulacan, siguro nagkaisa ho sila at napakinggan ho yung ingay ho nila at gumawa agad ng aksyon at tungkol ho dyan sa RFID na yan. Pwede naman bawat 7-Eleven, lahat ho ng gasolinahan na ang way mo papunta ho dyan sa NLEX, dyan naman ho sa South. Kumbaga may naiisip na ho sila dyan na mas mabilis yung paraan para maibsan ho yung matinding daloy ho ng traffic, ha? At salamat tayo nakikinig ho dyan sa Valenzuela City. Yung debate ang inaabangan ko, Karex. Mukhang hindi matutuloy kasi ang gusto ho ni Brother Eli Soriano, ang makadebate niya yung puno sa puno. Ang plano ng mga ministro ng INC, sila ang labanan. At may mga iniiwang pang cellphone number, si Sandoval, anytime pwedeng tumawag si Kuya Daniel Rason at pag-usapan kung ano yung diskusyon o anong paksa dun ho sa debate. Alam niyo naman yung mga viewer ho natin, pagka binabanggit mo engineer yung paksyon ng MCGI at ADD, doon sila interesado eh. Para ka nagbabasa ng dyaryo, di ba? Bumili ka ng isang pahayagan. Yung sports, yun lang binabasa nila. Samantalang ibang pahina doon, editorial, yung mga news, entertainment, hindi ho sila interesado. Ganon din ho dun sa mga religious group organization, lalo na hindi naman ho sila concerned. Abay, wala ho kami pakialam kahit na malaking himpilang kayo sa radyo, anong paksa tinatalakay nyo. Pero pag nabanggit mo yung samahan nila, kagaya ng INC, kagaya ng ADD, MCGI, abay kahit na nagluluto, iniiwan eh.
at nakapokus para pakinggan yung inyong komentaryo. Saan ba ho sila pwedeng lumagay? Kagaya ho dyan sa ikinakasang debate, kami ho nag-aantay At para ikwento rin ho namin dito sa programa namin. Pero kung papakinggan mo, Karix, yung mga komento dun ho sa bawat isa, ang gusto talaga ni Brother Soriano, ang mga kalaban ho niya, yung leader, si Ka Eduardo Manalo. May mga ministro na, andyan si Ramil Parba. Ano ba ginagawa ng isang Sandoval na yan? Ba't hindi nyo tawagan, di ba? Anytime, pwede makipagdiskusyon kay Kuya Daniel Rason ng UNTV. Oras sa Pilipinas, 3:30 ng hapon. Ang oras din sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod na isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.